Nangunguba na sa maghapong pagkusot ng mga damit, na hindi naman kanya ang dalagang si Catalina. Ang pawis ay umaagos mula sa kanyang noo, kaya't panay ang punas niya gamit ang likod ng kanyang palad, habang binabanlawan ang huling labahin para sa araw na ito. Sa kanyang paligid, nagkalat ang mga damit ng kanyang tiyahin at ng mga anak nito, pati na rin ang mga labahin mula sa kanilang katabing bahay na medyo nakaluluwag sa buhay. Ang mga damit ay tila nag-aanyaya ng pahinga, ngunit wala siyang ibang magawa, kundi ang ipagpatuloy ang kanyang gawain. Ang masaklap nga lang ay kahit siya pa ang nagpakapagod sa paglalaba, ang ibabayad ni Senora Lopez, ang suki ng tiyahin niya, ay hindi mapapa sa kanya, kahit hindi naman ito ang nagkukuso. Ang kanyang mga pangarap ay tila nauurong sa mga labahin na ito. Hoy, Sampid! O, pa, sigaw ni Luca, ang kanyang pinsan, na tila walang pakialam sa pagod ni Catalina. Basta na lang itinapon ni Luca ang nagkakapalit at ilang punda sa mismong mukha ng humahangos na dalaga. Pero patapos na ako, isa pa. Nagugutom at napapagod na rin ako. Luca, katwiran niya, ang boses ay puno ng pakiusa. Pwede bang bukas ko na lang ito lalabhan? Sa kanyang tono ay maramdaman ang pag-asam na maunawaan. Ngunit matalim na tingin lamang ang itinugon sa kanya ng pinsang 2 taon ang tanda. So, nagrereklamo ka. Baka gusto mong isumbong kita kay inay. Mainit pa naman ang ulo niyan ngayon. Pananakot ni Luca, habang nakaamba ang kamay. Tila handang makipagsagutan sa dalagang nanunubok na nagreklamo. Luca, nakikiusap lang naman ako na kung pwede lang. Mababa ang tono ni Catalina. Ngunit inikutan siya nito ng mata sabay batok sa kanya. Ang luhang pinipigilan ay tuluyan ng kumawala. Napakareklamo mong sampid ka. Pasalamat ka na nga pinapakain at pinapatuloy ka pa namin rito. Imbis na magreklamo ka, magpasalamat ka na lang dahil sinagip ka ni nanay. Pareho lang kayo ng nanay mong hostess, mga peste sa buhay namin. Hay, makaalis na nga, iritadong sambit nito bago iwan ang tahimik na humihigbing dalaga. Ang sasama nyo. Hindi ko kailanman ipagpapasalamat ang pagtrato nyo sa akin na parang alila at hayop. Puno ng hinanakit na sambit niya, habang itinatabi ang mga natapos na labahin. Nagpakawala muna siya ng hangin, tila nag-aalala sa mga saloobin, bago muling nagpatuloy sa paglalaban ng inihabol ng demonyita niyang pinsan. Mag-negatibo 2, 0-0 na nang matapos si Catalina sa paglalaba. Sapo niya ang likod na nangangalay, at ang kanyang mga tuhod ay nanginginig dulot ng gutom. Dahil hindi siya nakakain ng tanghalian, hanggat hindi natatapos ang gabundok na labahin. Ang tiyaan na niya ang naghatid ng mga nilabhan niya sa bahay ni Emares Santiago, habang siya'y agad na nagtungo sa kusina upang mapunan ang kumakalam na tiyan. Napabuntong hininga na lamang si Catalina nang pagbukas niya ng kaldero. Halos tira-tirang tutong na kanin na lang ang naroroon, habang ang ulam niya ay sardinas. Nililingan niya ang paningin, umaasang may iba pang makikita, hanggang sa dumako ang kanyang mga mata sa lababong may mga buto ng manok. Hindi ka na nasanay sa kanila, Catalina, mahina niyang sabi sa sarili, bago kumuha ng plato at sinimot ang laman ng kaldero. Pagsagaan na lamang niya ang tutong na kanin, kaysa malipasan ng gutom. Inasnan at nilagyan niya na lamang ng kalamansi ang sardinas, upang magkaroon man lang ito ng lasa at maibsan ang lansa. Hindi niya maaaring ubusin ang laman ng delata, dahil tiyak na ulamin pa niya ito mamayang gabi. Subalit, sa labis na gutom, ang dapat sana ay ititira ay naubos din sa huli. Matapos ang kanyang pagkain, niligpit niya ang pinagkainan, at hinugasan ang mga platong nakatiwangwang sa lababo. Ganito na ang buhay ni Catalina, gigising sa umaga upang maghanda ng almusal, magwawalis sa labas ng bahay, at pagkatapos ay magsisilbi sa mga mapang-aping kadugo. Saka lamang siya kakain, at maglilinis sa tanghali. Ang ganitong rutina ay naulik hanggang sa gabi. Ni ang umapak sa eskwelahan ay hindi niya man lang naranasan. Hindi siya marunong magbasa, at kahit ang spelling ng kanyang pangalan ay hindi niya alam. Maging ang alphabet ay tila isang misteryo sa kanya. Ngunit sa mga numero, siya ay maalam. Ang tanging pagkakataon na makalabas siya sa tahanan ng mga ito, ay kapag siya ay utusan na mamili sa tindahan o mamalengke. Isang mabigat na paghinga ang pinakawalan ni Catalina, nang matapos niya ang lahat ng gawain. Gustuhin man niyang ipahinga saglit ang pagod na katawan, hindi ito maaari, dahil tiyak na malalagot na naman siya sa kanyang mga kamag-anak. Malungkot na tumingin si Catalina sa kalendaryo. Isang araw na lang ang hihintayin niya, at tuluyan ng tatalon sa 20 ang kanyang edad. Mapait na ngumiti siya, ngunit biglang tumulo ang ilang butil ng kanyang luha. Mula pa sa kanyang pagkabata, hindi niya naranasan ang ipaghanda, kahit na mabati sa mismong espesyal na araw ng kanyang buhay. Mabilis na pinawi ni Catalina ang luha
na dumadaloy sa kanyang pisngi nang marinig ang pagtawag sa kanya ng tiyahin. Huminga siya ng malalim bago sumago. "Tiyang, bakit po?" Mahinhin at magalang na tanong niya habang papalapit. Tinaasan siya nito ng kilay bago isampal sa kanyang mukha ang papel na pera na hawak nito. "Bumili ka ng yellow juice doon, at kung may sobra pa diyan sa scent, bumili ka na lang din ng 5 biskwit, dahil paparating na ang mga kumari ko. Bilisan mong pagbili ha, kung hindi, tatamaan ka sa akin," banta nito, na may kasamang pangamba sa palad nito. "Opo, Tiyang," nakayuko niyang sagot bago siya lumabas ng bahay. Binilisan niya ang paglalakad, dahil malayo-layo rin ang tindahan sa kanila. Humahagupit ang hangin sa kanyang mukha habang siya'y nagmamadali, at pagdating niya sa tindahan ni Rosa, siya ay humihingal. "Yellow juice at 5 biskwit nga po, Rosa," hinihingal niyang sabi sa may edad na tindera. Bumalatay ang awa sa mukha ng matandang babae. Alam niya ang kalbaryo ni Catalina sa kamay ng mga katugon nito, kaya kahit nakulang ang perang dala nito, hinayaan na lang niya. "Oh, ito, kainin mo na ito habang nasa daan ka. Nangangayayat ka na, anak. Kung may oras ka, pumunta ka na lang dito para mabigyan kita ng pagkain mo ha." Ang boses nito ay puno ng labis na pagkahabag kay Catalina. "Naku, salamat po ng sobra, Rosa." Namuo ang emosyon sa magandang mukha ni Catalina nang ibigay sa kanya ang burger at sito. Kung sino pang hindi niya kadugo, siya pang mabuti sa kanya. "Napakabuti niyo po sa akin, Rosa." "Maraming salamat po," madamdaming sambit niya habang abot ang palad ng may busilak na pusong matanda. "Diyos na po ang bahalang gumanti sa lahat ng kabutihan niyo sa akin." Nautal pa siyang sabihin iyon, dahil sa mumunting hikbi na umaalpas sa kanyang bibig. "Walang anuman, anak. Sige na, humayo ka na at baka pag-initan ka na naman ni Ana kapag natagalan ka pa rito." Agad na sagot nito, na tila nagmamadali na rin. Ang tahimik at nag-alab na dalaga sa daan, ay sunod-sunod na sinubo ang ibinigay ni Rosa na burger. Halos madurog niya ang sito sa kanyang pagdila, dahil malapit na siya sa tahanan ng kanyang tiyahin. Kumakawala ang isang malakas na dighay mula sa kanyang bibig, bago niya pinunasan gamit ang likod ng kanyang palad. Sa wakas, nahanap din niya ang kasiyahan ng mabusog. Ngunit, pagkapasok niya sa entrada ng bahay, agad siyang sinalubong ng isang malutong na sampal mula sa kanyang tiyahin. Sapo ni Catalina ang namamanhid na pisngi, bago niya salubungin ang nag-alab na tingin ng tiyahin. "May nakasabay po akong bumili, tiya, kaya po ako medyo natagalan." "Pasensya na po," palusot niya, ang boses ay puno ng pagmamakaawa. "Pasensya. Asensya ang sabihin mo. Malandi ka, katulad ng hostess mong ina," galit na sagot nito. "Timplahin mo na yung juice at kunin mo na rin ang langka sa likod ng bahay. Iyon ang gulay mo mamayang gabi," utos nito, na agad namang sinunod ni Catalina. "Peste talaga," rinig niyang sambit ng tiyahin, habang naririnig din ang hagikhikan ng magkakapatid. Hindi na lamang niya inintindi ang mga ito. Ang tanging nais niya ay matapos ang gawain. Binilisan niya ang pagtimpla ng juice, at nang matapos, dinala niya ito sa sala, kung saan naroroon na ang 2 kumari ng tiya, Ana niya. "Napakagandang dalaga naman talaga nitong pamangkin mo, kumari. Hindi mo makikitaan ng dugong Pinoy. Bakit hindi mo isali sa mga beauty contest? Ito, tsako na, palaging mabibigyan ng titulong pamangkin mo." Pamumuri ng ginang, ngunit inismiran lamang ito ni Luca, kasama ang ina nito. "Hindi pwedeng isali sa mga contest-contest yan, Ninang. Kasi itong babaeng ito, kahit pangalan niya, hindi niya kayang isulat. Mangmang yan, kaya't hindi siya nababagay sa anumang patimpalak." Mapanuyang ani ni Luca, na nagpababa ng tingin kay Catalina. Wala nang nasabi pang muli ang ginang at itinuon na lamang ang atensyon sa barahang hawa. "Oh, ano pang tinutungga-tungga mo diyan? Layas na," inis na binalingan ni Luca ang dalaga. Walang imik na umalis si Catalina sa sala, at dumiretso sa kusina upang kumuha ng kutsilyo. Kailangan niyang umakyat sa puno ng langka, dahil may kataasan ang pwesto ng mga bunga nito. Tinagpas niya ang malapit sa inaapak na langka, at tuluyan na itong bumagsak sa lupa. Bumaba na siya mula sa puno at muling pumasok sa loob ng bahay, upang maglagay ng lanas sa kanyang mga kamay, upang hindi siya kapitan ng pulo. Kumuha rin siya ng ilang piraso ng gamit na papel, na ipapampunas sa pulot ng langka, kapag binalatan na niya ito. Matapos mabalatan ang langka, nagbalat din siya ng niyog at kinayod iyon. Binilisan niya ang kilos, dahil nais niyang makapagpahinga ng maaga. Itinabi niya ang mga hiniwang gulay, at nagsalang na siya sa dingding ng lutuan ng kanin. Nang matapos ito, piniga niya ang niyog, nagayat ng sangkap, at naghimay. Mga bandang 6 oras ng gabi nang matapos ang paghahanda si Catalina.
Palihim siyang nagtabi ng pagkain sa isang plastik. Kakainin niya ito mamaya, kung sakaling butil-butil na naman ang matira sa kanya. Chang, tapos na po akong magluto, imporma niya. Ngunit sa halip na magpasalamat, irita lamang siyang itinaboy nito. Nagkibit balikat na lang si Catalina. Nagpa siya na itago ang plastik na pagkain sa ilalim ng unan. Plano niyang maglinis ng katawan bago kumain. Dahil nanlalagkit na siya mula sa mga gawain. Kumuha siya ng balde at sabon. Saka nagtungo sa likod ng bahay kung saan naroon ang Poso Negro. Hoy, Sampid, tawag ng kanyang tiyahin. Tumango si Catalina at tumalikod na lamang. Walang magawa kundi sumunod. Pati ba naman ang pagsandok ng kanin, hindi makayanan. Mga tamad talaga, kaya hindi umaasenso sa buhay. Lahat na lang iniaasa sa akin. Bulong-bulong niya sa sarili matapos sumang-ayon sa sinabi ng pinsan. Natapos niya ang paglilinis ng katawan, at doon na rin siya nagsuot ng dalang panami. Umalis siya sa hapag ng mapaglingkuran na ang mga nagre-reyna-reynahan. Diretso siya sa sala, upang iligpit ang mga pinagsuguan ng mga ito. Matapos ang lahat ng iyon, naupo siya sa kawayang bangko sa labas ng bahay. Naghihintay na matapos ang mga ito, bago siya tuluyang kumain. Napangiti na lamang si Catalina nang tumawa ng mahina, dahil tila tira-tira na naman ang natirang pagkain para sa kanya. Mabuti na lamang at nagtabi siya, dahil kung hindi, natutulog na naman siyang tumutunog ang tiyan. Hinintay niyang magsilayas ang mag-iina sa kusina, bago niya, kinuha mula sa higaan ang itinagong pagkain. May ngiti sa kanyang labi, nilantakan niya ang itinabi, at nang matapos ay nagligpit na siya. Paglapit pa lang ng likod niya sa matigas na higaan, naramdaman na niya ang matinding pagod. Minsan, napapaisip siya kung ano ang magiging kapalaran niya, kung sakaling layasan niya ang mapang-abusong mag-iina. Minsan pa siyang napapatanong sa kawalan, kung nasaan na ba ang kanyang ina, maging ang nakabuntis dito. Batid kaya ng kanyang ama na nabuo siya sa sinapupunan ng kanyang ina. Nahihirapan man si Catalina sa mga kamay ng mapang-abusong kadugo. Hindi siya nagtanim ng galis sa mga magulang, kahit na inabandona siya ng mga ito. Nariyan pa rin ang munting hiling niya, na sana dumating ang araw na makita at makasama man lang ang mga ito. Wala siyang kaide-ideya sa wangis ng kanyang ama at ina. Sukdulan ang galit niya sa kanyang ina, dahil matapos itong pag-aralin, malalaman na lang niyang hindi pala ito pumapasok sa eskwela. Sa halip, nakikipaglaro ito ng apoy sa iba't ibang lalaki kapalit ng kakarampot na salapi. Lahat ng alaala nito'y sinunog ng kanyang tiyahin. Wala itong tinira ni isa. Ngunit tama ba na alilain at maltratuhin nila ang isang dalagang walang kasalanan? Sa pag-iisip, hindi na namalayan ni Catalina na nakatulog na pala siya. Kinabukasan, tamad siyang bumangon dahil sa pananakit ng kanyang katawan. Pakiramdam niya ay parang dalag na siya. Ngunit bawal siyang dumaing at mag-inarte. Kaya't kahit napakabigat ng kanyang katawan, ipinaghanda pa rin niya ng almusal ang mag-iina. Anong drama mo diyan? Tanong ni Luca. Taas ang isang kilay, nang bungguin niya ng balikat si Catalina, na ikinasalpak nito sa sahig. Nag-iinarte ka ha, Sampid. O baka naman nagpapaawa effect ka. Pasensya ka, pero wala akong awa sa'yo. Tumayo ka na diyan, napakadrama mo. Tinuhod pa nito ang pinsang nanghihina, dulot ng sama ng pakiramdam nito. Kasama ang gutom at pagod mula sa paghahanda ng almusal at pagwawali sa labas, saka siya padabog na iniwan. Rinig pa ni Catalina ang pagtawag ni Luca sa kanyang ina at kapatid, na may kasamang sumbong, kaya't nahulog ang kanyang kamao sa galit. Napakasama niyong talaga, nang hihinang sambit niya, bago itinukod ang kanyang kamay sa sahig. Kahit na nahihilo at nanghihina, sinikap niyang alisin ang sarili mula sa kaawa-awang sitwasyon. Walang lingon-likod siyang umalis sa tahanan ng tiyahin, at sinikap na tahakin ang daan patungo sa bahay ni Rosa. Rosa, tulong po. Tulong. Halos gapangin niya ang entrada ng bahay na matandang babae, nang tuluyan na niyang marating ito. Sos, Mario. Catalina, ano bang nangyayari sa'yo? Alalang tanong ni Rosa, habang agad na dinaluhan ang dalaga na nanginginig sa labas ng kanyang pinto. Mapagpalang langit, inaapoy ka ng lagnat. Anak, bulalas nito, puno ng pag-aalala. Agad na inakay si Catalina papasok sa loob at inihiga sa sofa. Anong nangyarit inaapoy ka ng lagnat, Diyos ko? Teka, ikuha kita ng pamunas para maibsan ang init mo, tarantang ani nito. Dumiretso agad si Rosa sa lababo, upang kunin ang plangganita. Kumuha rin siya ng bimpo at agad itong binitbit pabalik sa sala. Anak, ano bang klaseng mga kadugo mong yan at hinahayaan kanilang danasin ito? Nahahabag at naiiling na tanong ng matanda, habang pinupunasan ang katawan ng kaawa-awang dalaga. Kumuha pa siya ng kumot, dahil nanginginig na naman si Catalina. Nang matapos siyang kumutan,
Pumasok siya sa tindahan para kumuha ng gamot na ipaiinom sa dalaga. Isinarado niya ang tindahan pati na ang pinto at bintana ng kanyang bahay, upang hindi makita ng mga walang pusong kadugo ni Catalina ang kalagayan nito. Salamat po ng marami sa pagmamalasakit niyo sa akin, Rosa. Pasensya na rin po kung naabala ko kayo. Wala na po kasi akong ibang alam na pupwede kong lapitan. Ani Catalina habang unti-unting bumubuti ang kanyang pakiramdam. Wala iyon, anak. Huwag mo nang isipin. Kumain ka na lang muna. Iniabot ni Rosa ang isang mangkok ng sopas na niluto. May ngiti sa labi. Tinanggap ni Catalina ang pagkain, puno ng pasasalama. Hinding-hindi ko po makakalimutan ang kabutihan niyo sa akin, Rosa, maluhaluhang sabi niya, na ikinangiti na lamang ng may edad na babae. Hindi ko na rin po planong bumalik pa sa kanila. Mas gugustuhin ko na lang pong makipagsapalaran sa Maynila kaysa magpaalipin sa kanila habang buhay. Ani Catalina, puno ng determinasyon. Mas maigi na yan para naman matuto ang mga walang pusong yon. Pagsang-ayon ni Rosa sa kanyang plano. Kung gusto mo pa ng sopas, marami pa sa kaldero, ngiti ni Rosa habang tinanguan lamang ito ni Catalina. Sandali lang pala't may kukunin lang ako. Paalam nito, na muling tinanguan ng dalaga, dahil abala siya sa paghigop ng sabaw. Maligayang kaarawan, Saw Catalina, masiglang bati ni Rosa sa kanyang pagbabalik. Bit-bit ang isang slice ng keke, na may maliit na kandila na nagliliyab. Rosa naman, pinapayak niyo po ako. Sunod-sunod ang pagtulo ng luha ni Catalina, habang kinakantahan at binabati siya ng matanda. Ngayon ko lang po naranasang batiin sa mismong araw ng birthday ko. Kaya maraming salamat. Ibinaba niya muna ang hawak na mangkok at kutsara upang tanggapin ang platitong keke na inihandog sa kanya na matanda. Humiling ka muna, anak, bago mahipan ng kandila, anitong may ngiti sa mga labi. Ipinikit ni Catalina ang kanyang mga mata at sa kanyang isip, nagdasal siya, sana'y makita't makasama na ang mga magulang. Kainin mo na rin yan. Pasensya ka na ha, yan lang ang nakayanan ko, anak, dahil nabuhusan ako ng bodge. Happy birthday ulit, Ana. Hangad ko ang masayang kinabukasan mo. Sambit pa nito habang tumatabi sa dalaga. Salamat po, Rosa, sabi ni Catalina habang nagpupunas ng luha at hinipan ang kandila. Pwede po bang dito na muna ako magpalipas ng gabi sa inyo, Rosa, dahil hindi ko pa po kayang bumiyahe patungong Maynila. Welcome ka sa bahay ko, anak, masiglang tugon nito. O siya, kainin mo na yung cake mo. Hati tayo. Masakit ang ngipin ko, anak, kaya sayo na lang yan lahat. Anitong matamang pinagmamasdan siya. Tumango si Catalina at agad na nilantakan ang keke. Sarap na sarap siya na pati ang platong may bakas ng chocolate toppings ay sinimot niya pa. Sumapit ang gabi, at kitang-kita ni Catalina sa butas ng dingding ng bahay ni Rosa ang mga naiiritang mukha ng kanyang tiya at pinsan habang naghahanap at patuloy na tumatawag ng kanyang pangalan. Pisnang na babaeng yun, nasan na kaya yon? Gabi na pero hindi pa rin umuwi. Abay, gutom na ako, pero wala pa ring nakahain. Suyurin mo buong barangay, Luca, para lang makita mo ang letseng Catalina na yon, at kapag nakita mo, kaladkarin mo papunta sa akin, dahil kakalbuhin at bubugbugin ko talaga siya. Gigil na boses ng Tia Ana, na puno ng panggagalaiti. Opo, ma, sagot ni Luca, bago tuluyang iwanan ang ina sa harapan ng bahay ni na Rosa. Hindi niyo ho ba talaga nakita ang pamangkin kong yon, Rosa? Tanong muli ni Tia Ana sa matandang nasa loob ng kanyang tindahan. Hindi ko napansin ditong pamangkin mo, Ana, malamig na sagot ng matanda. Naikinang ismid at ikinang maya na lamang ng ginang habang palayo sa tindahan nito. Nasapo ni Catalina ang kanyang pusong mabilis na pumipintig, puno ng takot at tangamba. Diyos ko, huwag niyo po akong pababayaan. Nayusal niya habang nakasilip pa rin sa papalayo na tiyahin. Maghanda ka na, Catalina, dahil maya-maya lang ay ihahatid kita sa terminal ng bus patungong Maynila. Sa ganitong paraan ko na lamang ikaw matutulungan, anak. Maging matatag ka roon ha, at huwag na huwag mong hahayaang apihin, alipinin, at saktan ka ng kahit na sinuman. Ipangako mo, anak, na magiging matapang at lalaban ka. Ang tinig ni Rosa ay puno ng pagmamalasakit at pag-asa. Pangako po, may ngiti sa labi ang tugon ni Catalina, kahit na nag-umapaw ang takot sa kanyang puso. Kumain muna sila ng hapunan. Ang bawat subo ay puno ng pasasalamat sa mga biyayang natamo. Naghintay sila ng tamang oras, at sa kabila ng kaba, abot-abot ang naging pasasalamat ni Catalina sa puong may kapal nang matiwasay silang nakarating sa sakayan ng bus. Saktong isang pasahero na lang ang natira, bago tuluyang umalis. Mag-ingat ka roon, anak ha, naluluha pang wika na matanda habang hawak ang palad ng dalaga. Napalapit na ito sa kanya,
tinuturing na parang anak, kaya't ang lungkot ay bumabalot sa kanilang dalawa. Opo. Kayo rin po, Rosa, nag-abiso na ang konduktor na alis na sila, kaya't nagpaalam na ang matanda at bumaba ng boss. Hindi mapigilan ni Catalina ang mapaluha, habang nakadungaw sa bintana ng boss. Papalayo na siya mula sa kaisa-isang tao, na naging mabuti sa kanya sa kabila ng lahat. Kumawi siya rito at ganoon din naman ito sa kanya. Ang kanilang mga mata ay naglalaman ng mga pangako at alaala. Sa mahigit na 1 oras na pagtingin sa labas ng bintana, unti-unting bumigat ang talukap ng kanyang mga mata, hanggang sa tuluyan na siyang hilahin ng antok. Nagising na lamang siya sa mahinang tapik ng katabing ginang. Narito na tayo, iha, anunsyo nito sa kanya, kaya't agad niyang iniling ang tingin sa labas ng bintana. 5 oras ang lumipas sa kanilang biyahe, ngunit tila napakabilis ng oras. Salamat po, sambit niya rito, na tinanguan lamang ng ginang. Tumayo siya at agad bumaba ng boss. Ang bayad sa pamasahe ay mula sa may mabuting pusong matanda, at ang pasasalamat niya ay hindi kayang sukatin. Napakamo sa ulo si Catalina, naguguluhan kung saan siya pupunta. Ang laki pala talaga ng Maynila, mahinang sambit niya habang umiikot ang kanyang tingin sa paligid. Sinimulan niyang maglakad, hanggang sa marating ang isang malaking simbahan. Nagluhod siya at taimtim na nagdasal, ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at tako. Matapos ang kanyang panalangin, agad siyang lumabas at nagmasid sa paligid. Maraming nagtitinda ng sampagita, ang mga bulaklak ay tila sumasalamin sa kanyang mga pangarap. Neng, saan kayo kumukuha ng mga sampagita na inaalok niyo sa mga tao? Usisa niya sa isa sa mga nagtitinda. Lumapit ang bata kay Nanay Mercy. Siya po, ete. Bakit? Inosenteng tanong nito sa kanya. Pwede bang maglako rin ako niyan? Dayo lang ako rito at wala akong ibang matutuluyan. Kailangan ko kasing kumita, para may maipanglaman ako sa kumakalam kong tiyan. Parang naintindihan ng batang nag-aalok ng sampagita ang sinabi ni Catalina, kaya't agad siyang sinamahan nito, patungo kay Nanay Mercy upang makapagtinda rin. Ay, tamang-tama lang, iha. Marami akong nagawang sampagita ngayon, pero ang ruta mo ay doon sa mismong entrada ng simbahan. 5 lang ang makukuha mo sa kada isa, kaya't kailangan mong makarami ng benta, para mas marami ring makuha mong pera. Anitong may ngiti sa labi, habang ibinibigay ang ilang bungkos ng sampagita. Naku, maraming salamat ho, Aling Mercy, nagagalak na ani ni Catalina. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Walang anuman. O siya, yalok mo na yan sa mga tao, utos ng ginang. Tumango ang dalaga at sinunod ang kanyang sinabi. Walang kahiya-hiyang nag-alok siya ng mga sampagitang itinitinda. At hindi nagtagal, isang sopistikadong ginang ang pinakyaw ang lahat ng kanyang paninda. Anong pangalan mo, iha? Tanong ni Emares Rina Recto kay Catalina matapos tanggapin ang mga sampagitang pinakyaw niya. Catalina po, magiliw na pakilala niya sa sarili. Ang kanyang tinig ay puno ng sigla. Catalina, napakagandang pangalan. Taga rito ka ba, iha? Ngayon lang kasi kitang nakita rito na nag-aalok ng mga sampagita. Mabait na tanong nito. Ang mga mata ay puno ng interes. Taga Batangas po ako, maam. Tumakas lang po ako sa mapang-abusong pamilya, kaya napadpad po ako rito. Sagot niya, ang kanyang boses ay may halong lungkot. Bumalatay ang pagkahabag sa mukha ng ginang. Pinasadahan pa nito ang katawan ng payat na dalaga, at napansin ang mga pasa sa kanyang braso at binti. Lalo siyang naawa kay Catalina, na tila ba ang bawat pasa ay kwento ng kanyang pagdurusa. Wala ka na bang pamilya? Tanong pang muli ng ginang, ang tinig ay puno ng pag-aalala. Hindi ko po alam eh. Wala rin po akong ideya sa wangis ng mga magulang ko. Ang tanging alam ko lang po ay nagbibigay alaga ang nanay ko, at dahil din po sa trabaho niya, kaya po ako nabuo. Ang sabi-sabi pa nga ng ilan, kalahating Pinoy nga lang daw po ako. Sa laysay niya, ang kanyang mga mata ay naglalarawan ng kalungkutan at pagnanais na malaman ang katotohanan. Mukha kang ang Amerikana, iha. Kung gusto mo, maaari kitang kupkupin. Wala akong anak eh, dahil wala akong kakayahan. Alok nito, ang mga mata ni Catalina ay kumikislap sa pag-asa. Estranghera man para kay Catalina ang sopistikadong ginang. Ngunit batid niyang may busilak itong kalooban. Nadama niyang mabuti itong tao, kaya't walang pag-aalinlangan siyang pumayag sa alok nito. Ang perang nakuha ni Catalina sa pagtitinda ay ibinigay niya ng buo kay Aling Mercy. Tuwang-tuwa pa ito dahil buong 1,000 ang iniabot ni Emares Sofia sa dalaga ng bilhin ang mga tinda nito. Ang bawat benta ay tila ba isang hakbang patungo sa mas magandang kinabukasan. Wow! Palasyo po ba ang bahay niyong ito, maam? Ang sambit ni Catalina na puno ng pagkamangha nang marating ang napakagandang mansyon ng ginang.
Napapangiti namang ginagap ni Emares, Rina rekto ang palad ng dalaga. Mula ngayon, Mommy na ang itatawag mo sa akin, Catalina. Ako na ang magiging guardian mo, at ang mansyong ito ay magiging iyo na rin. Turan nito, ang mga mata ni Catalina ay kumikislap sa hindi makapaniwalang ligaya. Talaga po. Akuin niyo po ako bilang anak niyo, kahit hindi naman po. Tila nag-alangan si Catalina, ngunit ang ngiti ng ginang ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Sobrang salamat po, Mommy. Naalangan pa siya sa kanyang huling sinabi, pero ang saya ay hindi na maikukubli. You're welcome, iha. Halika, ipapakita ko sa iyo ang magiging kwarto mo. Sa tono nito ay maramdaman ang labis na saya, habang iginiya ang dalaga patungo sa guest room. Pagkaating nila sa silid na magiging tahanan ni Catalina, muli na namang nalaglag ang kanyang panga sa sobrang pagkamangha. Ang mga dingding ay puno ng magagandang dekorasyon, at ang liwanag mula sa bintana ay tila sumasalamin sa kanyang mga pangarap. Dito sa silid na ito ka mamamahinga, iha. Mamaya lamang ay magsha-shopping tayo ng mga damit at kung ano pang mga kailangan mo. Anito pa, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Maupo muna tayo para naman magkakilala tayo ng lubusan. Dagdag pa nito, habang hawak ang kamay ng dalaga at iginigiya siya patungo sa isang mahabang sofa ng silid. Pwede mo bang isalaysay sa akin ang buo mong pagkatao para naman makilala kita ng lubusan? Malambing nitong sambit habang nakatitig sa mga mata ni Catalina na tila ba hinahanap ang kanyang kaluluwa. Ngumiti si Catalina at marahang pinisil ang palad ng ginang. Sisimulan ko po muna sa pagpapakilala. Ako po si Catalina Di Magiba, 20 anyos, at nakakahiya man pong aminin, isa po akong mangmang dahil ni minsan ay hindi ko naranasang umapak sa eskwelahan. Ipinagkait ng aking mga magulang ang pagkakataong matuto, kaya't umasa't kumapit na lang ako sa pangarap ko na sana, isang araw, maranasan ko ang makalaya at tratuhin ng tama. Buong akala ko po noon ay makukulong na nga ako sa sitwasyong iyon. Ngunit mali ako, dahil heto po ako ngayon. Kaharap ang taong tumulong sa akin sa likod ng aking pagiging estranghera. Sobrang salamat po, Mommy, sa pagbibigay ng tulong mo sa akin. Naluha na siya ng tuluyan dulot ng matinding emosyon na sinamahan ng pagkagala. Ang kanyang mga luha ay tila simbolo ng mga pangarap na unti-unting nagiging realidad. Nadadala naman ang ginang, at mahigpit itong ikinulong ang dalaga sa kanyang bisig. Pinaparamdam ang pagmamahal at suporta na labis na kailangan ni Catalina. From now on, no one will hurt you, iha. Pag-aralin kita, bibihisan at gagawing matatag at sisiguraduhin kailanman na hindi na muli pang maaapi. Patuloy nitong hinahagod ang likod ng dalaga. Tanging pasasalamat naman ang patuloy na sinasambit ni Catalina. Kumalas na rin sila ng yakap sa isa't isa, at matatamis ang kanilang mga ngiti. Napagpasiyahan niyang lumabas upang maghanda na ng pananghalian. Maya-maya pala, iha, uwi ritong pamangkin kong si Fernando, at anak siya ng nakatatanda kong kapatid na yumaon na dahil sa sakit nitong cancer. Parang anak ko na rin kung ituring ang binatang, yon kaya't sana'y magkasundo kayo. Anito nang marating nila ang dining Aya. Tanging pagngiti lamang ang nagawang itugon ni Catalina. 3 katulong ang nandun ngunit mas ginusto ngayon ng ginang na siya na ang maghanda ng kanilang pagsasalo-salo. Mamaya espesyal na mga putahe ang kanilang hinanda. Napapakamuta minsan si Catalina sa mga teknolohiyang kagamitan na minsang ipinakasal. Dahil hindi siya marunong at lalong hindi kayang gumamit nun, kahit pa mainstruksyonan na siya anang ginang na marinig ang pagbusina sa labas. Manang, pakinaman po itong sinasalin ko, at nang masalubong ko ang gwapo kong pamangkin. Tumalima naman agad ang katulong kaya't nagtuloy na sa entrada ng mansyon ang 2 babae. Fernando, bulalas ng ginang saka sinalubong ng mahigpit na yakap ang pamangkin na tahimik at walang kangiti-ngiti sa labi. Good evening, tita. By the way, who is she? Malamig ang tingin nito kay Catalina nang tanungin ng tiyahing nasa kanyang bisig pa rin. Kumalas naman ng ginang sa kanilingon ang nakayukong dalaga. She will be your little sister, so be nice to her. Okay, anang ginang na nagpalubog sa kilay ng lalaki. Little sister ha? So ampon niyo siya, malamig pa sa yalong tanong niya sa tiyahin. Pinalo naman ng marahan ng ginang sa braso ang walang pakundangan sa pagsasalita niyang pamangkin. Stop being naive, Fernando. She is Catalina at magmula sa araw na ito, ay tuturing mo siyang parang isang tunay na kapatid. Strict ang anito na inismiran lamang ng lalaki. She's no one to me. Anito at walang ano-anong nilampasan ang nakayuko pa ring dalaga. Nagbakawala naman ng hangin ng ginang bago lapitan ang dalaga. Pagpasensyahan mo na yun, iha. Ganun lang talaga yon. Huwag mo na lang sanang dibdibin. Kakausapin ko na lang siya, kapag hindi na mainit ang ulo niya. Nagkataon lang na naging ganyan siya.
Dahil sa nobya niyang ipinagpali siya, sa kaibigang matalik niya. Pero mabait ang pamangkin kong yon. Wala naman po sa akin yon, Mommy. Sinikap niyang umiti, kahit deep inside labis siyang nasaktan sa natanggap na trato ng lalaki. Pasensya ka na talaga ihaha. Halika na muna kumain na lang tayo. Ngumiti ito sa kahinila ang dalaga pabalik sa hapag. Mas piniling maupo sa tabi ng ginang ang dalaga nang tuluyan nilang marating ang hapagkainan. Pigil na pigil niya ang bawat kilos lalo, may mga matang matalim na nakamasid sa kanya. Stop that, Fernando. Naiilang si Catalina, sita ng ginang sa lalaki na malingunan nitong masama ang pagkakatitig sa dalagang tinulungan niya. Umiling-iling na lamang ang lalaki, bago nagsandok ng pagkain. Sisiguraduhin niya lamang na kusang alis ang sampid ng tiyahin, bago matapos ang buwang ipapamalastahanan ng tiyahin. Matapos kumain ay hinili agad ng ginang ang dalaga. Magsha-shopping tayo ngayon din mismo, iha. Hayaan na lang muna natin mag-isa ritong suplado kong pamangkin na pinaglihi, yata ng hipag ko sa sama ng loob. Ani nitong ikinangiti naman agad ni Catalina. Finally I've seen your alagan iha. Tila nanalo sa lotongan nito, kaya't napapakamot naman sa ulo nito ang dalaga. Mang Fred sa Rectus Enterprises nga tayo, imporma ng ginang sa driver. For sure iha magiging mas diyosa ka pa kapag tuluyan kang nabihisan at naayusan. Excited na ako, iha na i-makeover ka. Bakas talaga sa mukha nito ang excitement sa gagawing transformation ng dalaga. Siyak na maraming lalaking mahuhumaling sa gandang taglay mo. Ani ito, hanggang sa tuluyan nilang marating ang 5 palapag na mall na pag-aari ni Emares Sofia Recto. Hindi sanay sa atensyong ibinibigay ng mga STE. Si Catalina meron, kasing 3 sales ladi ang nakasunod sa kanila, at patuloy na nagsasa ng mga nababagay na damit para sa dalaga. Halika iha sa fitting room, isukat mo itong lahat ha Mommy, hindi ko po kaya masyadong lantad ang mga maninipis na damit na iyan, para sa akin alanganing tanong na mariin lamang na iniling ng ginang. No, iha. This look good and fits for you. Ganitong kasuotan ang nababagay sa iyo, kaya halika na sa loob at i-fit mo na itong lahat. Anitong pinagtulakan papasok ng fitting room ang dalaga. I need you, iha, to feel confident. Paalala nito bago sarhan ang pinto ng fitting room. Kakamot-kamot na lamang si Catalina. Pakiramdam niya ay duduguin din siya sa mga pinagsasasabi ng ginang na hindi niya naman maintindihan. Ayaw niya man sanang isuot ang mga kinuhang revealing dress ng itinuturing niyang ina, ay wala na rin siyang magagawa. Strapless na kulay itim ang una niyang isinuka. Napangiwi siya sa sarili nang hagurin ng tingin ang refleksyon sa salamin. Nagmukha siyang fearless woman. Padded naman ang dress kaya kahit wala siyang bra ayos lang. Huminga siya ng malalim bago lumabas ng fitting room, para ipakita sa gina ang unang damit na napili niyang isuka. Fabulous! You look great, iha, manghang anito kasabay ng pagtayo sa kinaupuan nitong siya. Turn around. Anitong ikinakunot ng noo ni Catalina. Hindi ko po kayo maintindihan, Mommy. Pupwede po bang Tagalog na lang? Hiyang-hiya siya nang sabihin yon, dahil maraming mata ang sa kanya ay nakatingin. Oh, sorry iha, umikot ka. That's what I meant. Malambing nitong sabi na sinunod naman agad ni Catalina. Perfect, bakas ang kakontentuhan sa mukha nito. Ladies, pakiinang lahat ng napili namin at dalhin nyo na sa kotse ang naghihintay sa amin sa labas. Utos nito sa piniling staff, para asikasuhin sila. Tumalima naman agad ang 3 staff sa ipinag-utos ng madam nila. Sa salo naman tayo iha, magiliw naman nung sabi nagpapatirawin ng kanyang Mommy. Ipinag-utos ni Emares Sofia Recto, na pagandahin maigi ang sabog-sabog na buhok ni Catalina. Magmula sa buhok, mukha, pati na sa kamay at paa, at mga kuko ay pinatatrabaho ng ginang. Nakatulugan na nga ni Catalina ang mga pinagagagawa sa kanya. Nagising na lamang siya na tila namamalikmata sa anyong nakikita sa refleksyon na malaking salamin sa harap niya. Ah! Ako ba talaga ito? Tanong niya sa sarili nang haplusin niya ang buhok na blonde na ngayon. Meron din na manipis na kolorete sa kanyang mukha, habang ang mga kuko niya, animoy pinintahan ng nagagandahang kulay. Yes, iha. It was really you. Sunod nating gagawin ay ang matuto ka sa lahat ng bagay, dahil ikaw ang gagawin kong modelo ng clothing line dito sa malkong ito. Pahayag nito matapos haplusin sa magkabilang balikat ng dalaga. You're so beautiful inside and out, iha. Be confident. Kalimutan mo ang malungkot na nakaan, at tumingin ka na sa kasalukuyan. I'll help you hanggat kaya ko. Hindi mo lang alam iha kung gaano mo akong napapasaya. Matagal kong hinangad ang magkaroon ng anak ngunit, dahil bawg ako, puro na lang ako pangarap. Nasa himig nito ang kalungkutan. Ngumiti naman si Catalina, bago humarap sa ginang. Salamat din po, Mommy, madamdaming sambit niya,
bago yumakap sa ginang. Napangiti naman si Emares Sofia Recto. Kung nabubuhay lang ang asawa niya, ay tiyak na maging ito ay matutuwa rin kagaya niya. Ipinasya na rin nilang umuwi, matapos ang makeover na ginawa ng ginang kay Catalina. Sa manson ay hindi magawang magtaas ng tingin ng dalaga na makasalubong niya, sa hagdan ang pamangkin ng mumi niya. Bihisan ka man ng maayos, mananatili ka pa ring gold digger, malutong nitong sabi na nagpuyos ng kamao ni Catalina. Pasintabi lang po sir, pero wala ho akong ninanakaw na ginto. Ikon niyang git sa sarili. Tumaas pa ang kanyang kilay nang tawanan siya nito ng nakakainsulto. Such a moron, anitong iling-iling na tuluyang bumaba ng hagdan. Lecheng lalaking yon, bintanggero. Hoy, hindi ako magnanakaw, inis niya pang pahabol rito ngunit hindi siya nito pinag-aksayahan pa ng oras. Akala mo kung sino ka? Hindi siguro masarap ang ulam niya, o baka talagang pinaglihi siya sa sama ng loob ng nanay niya. Bubulong-bulong niya pang sabi, bago magmartsa patungo sa silid niya. Pagkaating sa inukupang silid, ay agad niyang ibinagsak ang katawan sa mabango at malambot na kama. Napatitig rin siya sa kisame, hanggang sa ipinikit niya ang kanyang mga mata nang bumalik sa isipan niya ang mga nangyari sa kanya noong nasa poder pa siya ng tiyahin. Hindi sila karapat-dapat na pag-aksayahan ng luha, Catalina. Darating din ang panahon na pagbabayaran nila ang pang-aapi nila sa akin. Hindi man ngayon ngunit masisiguro kung sa tamang panahon, ay masusuklian ang mga kasamaang ginawa nila sa akin. Mahinang usal nito. Pinawi niya rin ang luha ng makarinig ng mga yabag. He, woman. Tita Sofia wants to talk to you. Pinapatawag ka lang niya sa akin. Seryosong tawag ni Fernando, sa dalagang naulinigan niyang nagsasalita, na may kahalong paghikbi. Nadinig niyang lahat ng sinabi nito, kahit na napakahina noon, at hindi niya maipaliwanag kung bakit nakaramdam siya ng awa para dito. Pwede, huwag kang mag-English diyan. Hindi kita maintindihan dahil mangmang ako. May halong inis niyang saad rito ng tuluyang bumangon. Wala namang sinabi pa si Fernando at tinalikuran niya na lamang ang dalaga. He heard her murmuring again. Ngunit hindi niya na lamang pinatulan. Tila nawalan na siya ng ganang sungitan nito. Nagdungo na lamang siya sa silid saka binuksan ang laptop. Biglang nangunot ang kanyang noo nang makita ang profile picture ng dating nobya na nakadampi sa pisngi ng dati niya na lang din ngayong kaibigan. Nakakasuka kayo, walang emosyon niyang sabi. Kung inaakala mo mara na hahabulin at iyakan kita, pwes nagkakamali ka. Hindi ka gold para bigyan ka ng value. Malamig pa sa yelong sambit niya, bago isara ang laptop niya. Sumandal siya sa silya at saka nag-isip na magandang ganti, para sa mapanlinlang at manlolokong babae. Bigla siyang napangisi nang sumagi sa isip ang ampon ng tiyahin. I'll use her, anya at agad na nag-set ng dinner date para sa kanila ni Catalina sa mismong restaurant ng dating nobya. Hindi ko ito gagawin para pagselosin kayo, Mara. Gagawin ko ito para makita mong hindi ka ni minsan naging kawalan sa akin. Mahina niya pang turan bago tumayo. Kailangan niyang makumbinsi agad ang dalaga. Hindi siya maaaring mapahiya. Nais niyang magtagumpay ang binuong plano. Nadatnan niyang tiyahin maging ang dalaga sa sala. May kasama itong tutor at masinsinan ang naging pag-uusap ng tatlo. Kaya't hindi na muna siya nag-abalang lapitan na muna ito. Mamaya niya na lamang kakausapin ang dalaga, kapag natapos na ito sa sesyon nila ng tutor, na kinuha ng tita niya, sa isip-isip niya. Maigi na rin yun, para naman hindi siya mapahiya lalo't mangmang ang dalaga. Fast learner naman pala itong dalaga mo, Emares Recto. May ngiti sa labing puri ng dating kaklase ng ginang at siya ring kinuhang tutor, dahil sa galing nitong magturo. Dedication ang dahilan, Miss Corralde. Ngiting tugon naman ng ginang sa dalaga pa rin, hanggang ngayon na maistrang kaibigan. Tumango-tango naman si Miss Corralde. O siya, I'll go ahead na dahil may kailangan pa akong tapusin sa bahay. Paalam nito ang agad namang sinang-ayunan ng kaibigan. Hinatid na ni Mrs. Recto ang kaibigan sa labas. Hindi niya na ito kailangan pang ipahatid sa driver, dahil may dala naman itong kotse. Ingat sa biyahe, kumaway si Emares Sofia Recto sa kaibigan ng tuluyan na itong makalabas ng manson. 9 oras na ng gabi, kaya ipinasya na rin nilang magpahinga. Habang naglalakad patungo sa sariling silid, ay hindi maiwasang mainis ni Catalina, para kay Fernando, dahil alam niya na ngayon ang ibig sabihin ng gold digger. Ay, kabayong bundat leche. Halos atakihin sa puso ang dalaga ng bigla na lang lumabas ng silid nito, ang lalaki ngayon, ay mas lalo niya pang kinaiinisan. Ang sangsang naman ng bibig mo, umarko ang kilay niyang saad rito. Halika sa loob. Mag-usap tayo, diretsong anito at planong hakin sa kamay ang dalaga ngunit maagap nitong naiiwas yon. Ayoko nga, mamaya gahasain mo pa ako diyan.
Hindi niya alam kung saan nagmumula ang tapang niya para sagusagutin ang pamangkin ng kumupkop sa kanya. Bigla naman siyang napalunok sabay atras na madilim siya nitong tinignan. Hindi ako tumitikim sa mga tingting ang katawan. Mataas ang taste at standards ko sa babae. Kaya hindi mo kailangang kabahan diyan assuming, anitong nayinis. May kailangan lang akong ipagawa sa'yo. At ano naman yon? None of your business, basta't sumunod ka na lang. Irit na namang sambit nito, bago tuluyang hilahin ang dalaga papasok sa silid. Don't be scared, hindi ako nananakot. Umikot ang mata nito matapos sabihin yon dahil nakikita niya ang takot sa mga mata ng dalaga. I just need your help, mababa na ang tono ng boses na yon. Kailangan magpanggap kang nobya ko ngayong gabi. May isinat akong dinner date sa isang restaurant na pagmamay-ari ng dati kong nobya na nandlo sa akin. Hindi ko to gagawin para pagselosin siya or whatsoever. Kailangan ko lang na ipamukha sa kanya na hindi ako isang aso para maghabol pa sa kanya. Iniisip niya kasing baliw na baliw pa rin ako sa kanya. And I hated that bullshit mindset of her. Kapag ba nagawa ko ng maayos ang gusto mo, magiging okay na ba tayo? Hindi ka na magsusungit sa akin na animoy nagme-menopause na gurang. Pangungondisyon niya rito. Napahilamos naman sa mukha si Fernando dahil hindi niya naiisip na kukondisyon siya ng dalaga. Fine, basta maging profesional ka. Bawal ang maarte kapag nasa actual scenes na. Napipilitang sambit niya na tinampalan agad ni Catalina. Magpalit ka na. Siguraduhin mong angat ka sa kahit na sino mang babae ngayong gabi Nito't saka ipinagtulakan palabas ng silid ang dalaga. Nagpakawala na lang ng hangin si Catalina bago sundin ang nais ng lalaki. Pinili niya ang pinakamahal na red-fitted dress na binili sa kanya ng mommy niya. Naglagay na lamang siya ng manipis na matte lipstick saka konting pulbos. Maging ako, may in love na ako sa sarili ko Natatawa niyang sambit sa sarili habang pinagmamasdan ang kanyang bulto. Ang ganda mo ikaw pa ba yan? Pabiro niya pang sabi. Si Chakadal, biglang sambit ni Fernando na nakasandal na sa gilid ng pintuan ng silid ni Catalina. Inikutan na lamang ito ng dalaga ng mata, saka ito lumapit. Ang pangit mo, anya pa saka nagpatiw ng umalis. Sos, pangit daw, ang ganda ko kaya, mahinang sambit niya. Gusto niya pa sanang magpaalam sa mommy niya ngunit tulog na ito, kaya't ipagpapabukas niya na lang ang pagpapaalam rito. Mag-seatbelt ka, utos ni Fernando nang papasukin niya na sa kotse ang dalaga. Papaano? Kakamot-kamot sa ulong tanong niya, dahil wala siyang kaide-ideya kung papaano yun ikabit sa katawan niya. Napapabuntong hininga na lang talaga ang lalaki. Ganito lang lumapit siya rito, para kabitan ito ng seatbelt. Pigil naman ang hininga ni Catalina, dahil sa lapit ang mukha nila sa isa't isa. Marunong ka na? Tanong niya rito matapos itong titigan sa mga mata. Kaya pwede ka nang dumistansya, nautal niya pang sabi dulot ng matinding kaba. Lihim namang napangisi si Fernando, dahil sa nakitang epekto niya sa dalaga. Sa restaurant kung saan nagpa-reserve si Fernando, ay taas noong naglakad sila papasok ng magkahawak ang kamay. Nakuha agad nila ang atensyon ng lahat. Rinig pa nila ang bulong-bulungan ng ilan na mukha raw silang mga modelo at artista, at ang ilan pa ay sinasabing bagay na bagay sila. Lihim na napangisi si Fernando na mamataan ang mga dating pinagkakatiwalaan. Hindi sa kanya nakatakas ang matalim na tingin ni Mara kay Catalina, habang ang kaibigan niya, na may tahimik lamang at hindi magawang tumingin sa kanya ng diretso sa malapi. Piniling pumwesto ni Fernando. Pinaghila niya pa ng bangko ang dalaga, saka hinagkan ang likod ng palad nito. Napakapit naman sa laylayan ng dress na suot niya ang dalaga ng sunod na hagkan ng lalaki, ay ang kanyang pisngi. Chancing ka na mahina niyang sitar niya sa isipan. Ipinilig niya ang ulo at mariing ipinikit ang mga mata. Nag-aauhag ng waiter si Fernando, at ito na ang nag-order, maging ang pagkain ng kasama. Hindi niya pinaghihiwalay ang kanilang mga kamay at matamis na nagpapalitan ng ngiti. Dumating ang in-order na pagkain ng lalaki, at sa pagkain nila, parati silang nagpapalitan ng kutsara, na mas lalong ikinausok ng ilong ng babaeng matamang nanonood sa kanila. Parang lalamunin niya na ako ng buhay. Mahinang usal ni Catalina, na pasimple niyang tignan ang sopistikadang babae, na nasa likuran lamang nila. Ignore her, ako lang ang isipin mo, mahina namang tugon ni Fernando. Tila nawalan na rin siya ng gana na ituloy pa ang plano. Nais niya na lang na-enjoyin ng gabi, kasama ang dalagang hiningian ng pabor. Eat, istriktong utos niya rito, dahil sa panay pa rin itong sulyap ng pasimple sa katabi. Napapanganga ang lalaki matapos silang kumain, ay bumalatay sa maganda niyang mukha ang pagtataka ng basta na lang siyang hinila ni Fernando, palabas matapos nitong mag-iwan ng bayad sa lamesang kinainan nila. Okay, akala ko ba pagsiselosin natin ang ex mo?
Pukaw niya rito ngunit hindi siya nito pinansin pagus ay mas binilisan pa nito ang paglalakad, habang hawak pa rin siya sa braso. Ang lakad nito'y takbo na sa kanya, kaya't nang tuluyan nung tumigil ay tagaktak na ang pawis niya. Naitukod niya ang isang kamay sa kanyang tuhod, habang ang isa naman ay sa kanyang dibdib. Grabe ang bilis mong maglakad, hingal niyang reklamo rito. Ang sakit ng paa ko, buti na lang at 2 inch lang ang takong nitong sapatos ko. Reklamo pa niya. Ngunit wala man lang siyang narinig na kahit na ano mula sa lalaki. Bakit ba kasi tayo biglang umalis doon? Imbis na mainis palalo, ay mas pinili niya na lang na tanungin ito, at baka sakaling sagutin na siya nito ngunit bigo pa rin siya, kaya't kinurot niya na ito sa tagiliran na ikindaing nito. Aray! Bakit ka ba nangungurot diyan? Iritang sambit nito, habang sapo ang parteng kinurot ng dalaga. Hindi ka kasi sumasagot, tumaas na ang boses niya. Salita ko ng salita. Pero ni isang tugon, wala man lang akong nakukuha sa'yo, nakalabi niya pang sabi. Fine, I'm sorry, may iniisip lang kasi ako eh. Nasa gwapong mukha pa rin ang iitasyon. Selos ba yan o pagsisisi? Panghuhula niya na inismiran lamang ng lalaki. Sinabi ko na sa'yo, ba hindi ko to ginagawa, para sa kung ano paman. I did this for myself. Okay so shut up, ang sungit mo talaga, tinalo mo pang babae. Kahit mabait pa sa'yo yung tao, magkakaso talaga. Dahil sa ugali mong yan. Looks is more important than attitude. Pabalang niyang sabi na ikinalaki ng butas ng ilong ng dalaga, ngunit, hindi naman sumagot pagdakay basta na lang siyang tinalikuran. Alam mo ba kung saan ang daan pauwi at nagmamart sa kadyan ng basta-basta na lang? Sinundan niya ito, dahil baka kung saan pa ito mapunta. Kasama ko naman si magta-host magtasino pa. Si magtanong, nainis naman lalo si Fernando, kaya inabot niya ang malpulsuhan nito at iniharap sa kanya. Umuwi na tayo, seryoso niyang sabi. Hindi naman umimik ang dalaga sa kanyang sinabi, ngunit sumunod naman ito sa kanya, nang hilahin niya ito, patungong parking area. Pag-aating natin at naabutan nating tulog pa rin si tita. Gusto kong huwag na itong makarating pa sa kanya, hindi ito hiling kundi isang utos. Tipid na sagot ni Catalina, nagpakawala pa siya ng hangin, dahil kahit saan na lang siya pumunta, nakakaramdam siya ng pang-aapi. Ibinaling niya na lang ang tingin sa labas, at lihim na hinihiling na sana'y matagpuan ang kanyang ina, at kung posible, ay maging ang kanyang ama. I'm sorry, napukaw sa malalim na pag-iisip si Catalina, nang marinig yon mula sa lalaki. Nilingon niya ito ng puno ng pagtataka ngunit wala siyang sinabi. I'm sorry for being rude to you. Gusto ko lang sabihin na hindi naman ako masamang tao. Nagkataon lang na may problema ako, at sayo ko, yun na ibunton. Damang ni Catalina ang sinseridad sa mga binibitawan nitong salita. Can we be friends? Tanong nito na bigla siyang tinapunan ng tingin at medyo dumistansya ito sa kasunod na sasakyan. Naman, magaan sa loob na nagpakawala siya ng ngiti sa labi. Gumanti rin ng ngiti sa kanya si Fernando, kaya't muling nag-init ang magkabilaan niyang pisngi. Pagkarating sa mansyon ay pinagbuksan pa siya ni Fernando ng pintuan ng kotse nito. Muli pa siyang tinungin. Tila nagpatuli puso. Ewan niya ba, ngunit ngayon niya lang na-apresyete ang kagwapuhang taglay nito. Salamat. Nahihiya niyang sabi ng alalayan din siya nito, maging sa paghakbang pataas ng hagdan eh. Hindi naman na ako bata para alalayan mo. Sinikap niyang sabihin, yun dahil parang lalabas na ang puso niya sa sobrang bilis ng pintig sa ginagawang pag-alalay nito sa kanya. Hindi ka na nga bata, pero sa tingin ko, babi kita kaya huwag ka na lang maingay, at baka maistorbo pa natin ang mga natutulog na kasambahay pati na si Tita Regina. Nakagat na lang talaga ni Catalina ang ibabang labi. Naibaba niya rin ang tingin, dahil sa kakaibang pakiramdam na namumutawi sa kanya. Para siyang nilalamig habang ang tiyan naman niya. Para bagang mayroong nagliliparang kung ano na sinasabayan pa na mabilis na pagpintig ng kanyang puso. Thank you for this wonderful night, Catalina. Sleep well. Good night. Hinagka niya ito sa noon na ang tuluyang maihatid sa inoko pang silid nito. Ngumiti rin siya dito ng matamis matapos magpaalam, hanggang sa tunguhin niya rin ang kwarto. Dinamaan niya ang puso kasabay ng muling pagsilay ng ngiti sa kanyang labi. Ibang-iba ang epekto sa kanya ng dalaga. Tipong pati sunggay niya ay nahihiya na lang lumabas kapag nasisilayan niya ang inosente at malaanghel nitong mukha. Ang dali ko namang mahulog sa ampo ni Tita Sofia. Iling-iling niya na lang na nasabi sa sarili, habang may nakapaskil pa ring ngiti sa kanyang labi. Sa silid naman ni Catalina ay sapo niya ang magkabilang pisngi. Ano bang nakain ng lalaking yun at bigla-bigla na lang naging mabait? Anya at unti-unting kinalas ang suot saka, yon hinayaang bumagsak sa sahig. Pagdakay, pumasok na siya sa loob ng banyo, at ipinasya na lamang na maligo,
upang maibsan ang lumulukob sa kanyang damdamin. Pagsapit ng umaga ay takang-taka ang ginang. Damang niya ang pagbabago ng pagtrato ng pamangkin niya sa kinupkop niyang dalaga, kaya't nang matapos silang mag-almusal, masinsinan niya itong kinausap. I like her, Tita Sofia. Sa naging sagot niya ay natuldukan na ang pasikot-sikot na tanong ng ginang. Napangiti na si Emares Sofia, lalo na nang makita ang kaseryosohan sa mga mata ng nag-iisa niyang binatang pamangkin. Hindi siya tutol sa kung anuman ang namumuo sa dalawa. Basta huwag mo lamang siyang paglalaruan at sasaktan, dahil malalagot ka talaga sa akin ha, banta nitong ikinangiti ni Fernando. Sino mag-akala na mahuhulog ka ng ganun lang kadali sa anak ko? Basta't ingatan mo siya oras na tinanggap niya ang nararamdaman mo para sa kanya. Magsasabi ka lang kapag kailangan mo ng kulong ni tita ha. Kinindatan nito ang binata sabay gulo ng buhok nito. Nakagawian na yun ng ginang kaya't sanay na si Fernando. Aalis rin pala ako, para asikasuhin ang paghahanap sa totoo niyang mga magulang. Hindi ko na ito ipapaalam pa, dahil nais ko siyang masurpresa. Ipagbibilin ko na siya sa'yo ha. Saka nga pala, yung kaibigan kong tutor, nagmigrete na sa States, kaya ikaw na lang ang siyang tumuro ng mga kailangan at dapat niyang malaman. Tapik nito ang balikat ng binata. Aalis na ako. On week akong mawawala kaya dapat pagbalik ko may resulta na. Okay. Anitong may kasama pang kindat-ados may soon to be son-in-law. Natatawa pa nitong sabi bago tuluyang umalis. Napapailing na lang talaga si Fernando sa kapilyahan ng tiyahin. Tinanaw niya pa muna ito nang tuluyang mawala sa paningin. Nagdungo na siya sa salas kung saan naroroon ng dalagang matamang nanonood ng palabas. Pwede ba akong tumabi? May ngiti sa kanyang labi na pukaw rito. Nilingon naman siya nito agad. And there he sees her blushing again. Nais niya itong pupugin ng halik. Dahil sa panggigigil ngunit pinigilan niya ang sarili. Upo ka na. Umusog si Catalina, kaya't naupo na ng tuluyan ang lalaki sa kanyang tabi. Nagdikit ang balikat nila na nagdulot ng kakaibang boltahe ng kuryente sa kanyang katawan. Gusto mo ng chicherya? Nautal pa niyang alok rito ng nilalantakan fish cracker. Ayoko niyan. Iba kasi ang gusto kong matikman at makain. Makahulugan niyang sabi na ikinakunot ng noon ang dalaga. Dahil hindi nito na-gets ang nais niyang ipahiwatig. Damit, she's a virgin. Anya sa isip kaya tumikim siya upang iwaglit ang kapilyuhan. Labas tayo, anya na lamang dito, pero kailangan hanggang tuhod, at hindi reveal ang isusuot mo. Dahil baka magkaroon pa ako ng kaaway ang ayoko pa naman sa lahat, ay yung pinagpapantasyahan ng pag-aari ko. Pero hindi mo naman ako pag-aari, angil niya. You're mine. You're MY property, Catalina. Pagkasabi nanay, hinawakan niya sa baba ang dalaga sa kanya ito sinubo ng halik. Nanlalaki naman ang mga mata ni Catalina sa ginawa sa kanya ni Fernando. Nais niyang pigilan ito ngunit taksil ang puso niya. Maging ang kanyang katawan na ngayoy, tumutugon sa mga galaw nito. Naramdaman niya pa ang palad nito sa likod ng kanyang ulo, kaya't mas lumalim pa ang kanilang halik. Say that you like me, too, Catalina. Nasa tono nito ang pagsusumamo ng sambitin, yon sa gitna ng pagdadaop ng kanilang mga labi. Gusto rin kita, habol ang hining ang sagot niya rito, nang panandaliang binitawan nito ang kanyang labi. Ngumiti ang lalaki at muling pinagtagpo ang kanilang mga labi. Kontrolado niya ang sarili at alam niya ang kanyang limitasyon. Ilang minutong pagsasalo ng masuyong halik bago nila ipinasyang itigil na at baka kung saan pa sila makarating. Akin ka na mula ngayon Pause ang boses niyang sambit ng pagdikitin niya ang kanilang mga noo. You're MY girl, MY woman, MY princess and MY queen. I love you, Catalina, and I'm sincerely sorry for acting like a jerk to you. Hinaplos ni ang pisngi nito, saka iyon din niyan na magaang nahalik. Gumiti si Catalina, isang matamis na ngiti. Gusto kita at iyon pa lamang ang alam ko sa ngayon, Fernando, matapat niyang sabi na naintindihan naman ng lalaki. Let's have a private date. May rest house ako malapit sa tabing dagat. Magandang magmuni-muni roon, tahimik at nakaka-refresh. Pang-engganyo niya ang agad namang sinangayunan ng dalaga. Hinanda ni Fernando ang sasakyan. Hindi na nila kailangan pang magdala ng kahit na ano, dahil kumpleto sa kagamitan ng rest house na ipinundar niya gamit ang sariling bulsa. Pagkamangha naman ang rumehistro, sa mukha ng dalaga, nang tuluyang marating ang sinasabing lugar ng lalaki. Gayon lang siya nakapunta at nakakita ng totoong dagat. Para siyang bata na tumatakbo sa buhanginan. Mainit ngunit hindi yun alintana ng Catalina, lihim na naikuyom naman ni Fernando, ang kama, o nang maang sinapit ng dalaga sa mapangabuso nitong kadugo. Naikwento kasi sa kanya ng tiyahin ang dinanas nito, sa kamay ng tiyahin, at ng mga anak nito. Malungkot siyang umiti, dahil naging masama rin siya rito.
Kitang-kita niya ang labis na pananabik nito sa mundo, sa magagandang tanawin o mas tamang sabihing sa lahat. Humakbang siya rito palapit saka ito niyakap mula sa likod. Hindi ka na kailanman masasaktan pa ng ninuman, Catalina, mahina niyang sambi. Salamat, Fernando. Salamat dahil dinala mo ako rito. Mula na makilala ko kayo ni Mommy, naging tunay na akong masaya, naranasan kong makalasap ng ginhawa, hindi ko na kailangang pagurin pa ang sarili ko, para lang may maipanglaman ako, sak makakalam kong sikmura, kaya't sobra-sobrang thank you. Naluha na siya ng tuluyan ng muli na namang maalala ang dinanas sa kamay ng kadugo. Mahigpit naman na niyakap ng lalaki si Catalina, sa kanyang yakap ay nadama doon ang babae, ang kapanatagan, at ang kaligtasan. Pinaharap ni Fernando ang dalaga, upang mapawi niya ang luhang kumawala sa mapupungay nitong mga mata. Pinupog niya ng halik ang buong mukha nito, na nagpasilong dalaga. Te amo, amor. Puno ng pagsama ang sambit niya rito, bago saluhin ng labi ang labi nito. Inalintana nila ang init ng araw, maipaalalaam nila, sa isa't isa ang kanilang mga nararamdaman. Nagpalitan pa muna sila ng ngiti, bago ipa siyang pumasok na sa rest house ng lalaki. Si Fernando ang naghanda ng kanilang tanghalian, habang si Catalina ay nagpupunas ng mesa na medyo maalikabok na. Nang matapos ay sabay silang kumain, habang nagpapalitan ng kusara. Pagsapit ng hapon ay nag-ayang magtampisaw ang lalaki, na malugod namang pinaunlakan ng babae. Marunong ka bang lumanggoy? Tanong niya rito nang lumusong sila sa tubig. Hindi. Ngayon lang kasi ako nakaapak sa tubig dagat, sagot naman ni Catalina. Ngumiti si Fernando, bago nagtungo sa likod ng dalagat saka ito, parang bagong kasal na binuhat hanggang sa lumubog sila sa ilalim ng tubig, matapos itong sabihin na pigilan ng paghinga ngunit huwag pipikit ang mga mata, upang masaksihan kung gaano kaganda sa ilalim ng tubig. Ang sakit pala sa mata ng tubig alat-ano, anis Catalina na umahon na sila. Natawan naman ang lalaki saka ginulo ang kanyang buhok. Nagpatuloy sila sa paglubog-loob, hanggang sa tuluyan na matutong lumanggoy ang dalaga, dahil sa magaling at matiyaga niyang trainer/manliligaw, or mas tamang sabihing nobyo, dahil idineklara nitong pag-aari na niya ang dalaga. Sa gabi ay isang dinner date sa gilid ng dalampasigan ng hinanda ni Fernando, ng mag-isa, para sa babaeng bumihag ng kanyang puso. Solar lights lang ang ginamit niyang pailaw sa palibot ng kinapupulutan. Binalikan niya na ang nobya nang matapos niya nang ihanda ang sorpresa, para dito na isakat para niya na lamang ang plano, dahil sa pampatulog na inilagay niya sa inumin nito, kaninang hapon 2 oras lamang ang epekto nun, kaya't nasisiguro niyang gising na ang mahal niya. Amore, malambing niyang tawag sa babaeng pupungas-pungas pa. Nilapitan niya ito't ginagap ang palad saka iyon dinala sa labi. May sorpresa ako para sa'yo, amor, masuyo niya pang sabi rito. Napangiti pa siya na mangunot ang noon nito, marahil sa pagtawag niya rito ng amor, kaya't ipapaliwanag niya ang ibig sabihin noon, at nais niya pa rin na amore ang itawag nito sa kanya, bagay na malugod at bukal sa puso naman nitong Sin. Hinagkan niya pa muna ito sa labi, bago akayin patungo sa inihanda niya para dito. Ikaw lang ang naghanda ng lahat ng to, amore. Bakas ang pagkamangha sa mukha ng dalaga ng tuluyang marating ang inihanda, para sa kanya ng lalaking minamahal. I've prepared all of this for you, mi amor, masuyo niyang sabit sa kapinisil ang palad nitong hawak-hawak niya. Let's dance, anyat saka pinatugtog ang masuyong musika. Hinapit niya sa biwang ang nobya, saka inilagay ang kamay nito sa kanyang lig. Ginabayan niya ito sa pagsayaw, kahit na kung minsan ay naapakan nito ang kanyang paa. I love you, he then whispered to her ear. Mahal din kita, sa wakas nasabi niya rin ang pinakahihintay ng lalaki, kaya't sumilay ang iti sa labi nito. Tinapos nilang sayawi na magkayakapang malamyos na musika matapos ay nasya na nilang pagsaluhan ng espesyal, na pagkaing sinikap na lutuin ng lalaki, na mutawi sa kanilang mga puso ang ligaya, hanggang sa tuluyang matapos kaya't nagtungo na rin sila sa loob lalo't malalim na rin ang gabi. Amor, tawag niya sa nobya nang marating nila ang master's bedroom. AM, pwede ba tayong magtabi? Naman. May ngiti sa labing tugon ni Catalina, na ikinalaki ng ngiti ng kanyang nobyo, parang bata pa itong yumakap sa kanya. Ikaw na munang maunang maglinis ng katawan, napakamot pa siya sa batok nang sabihin yon. Warm water ang gamitin mo amor, para hindi ka lamigin. Pakiramdam niya ay nag-ini ang tenga niya nang sabihin niya pa yon. O sige, tanging nasabi ni Catalina, dahil sa bumalot na kaba sa buo niyang sistema. Pakiramdam niya kasi hindi lang basta pahinga ang mangyayari, sa pagitan nila ng nobyo ngayong gabi. Nagpakawala muna siya ng hangin, upang maibsan ng kabang nararamdaman bago pumasok sa loob ng banyo. Tinanggal niya ang lahat ng saplot saka sinunod ang utos ng nobyong gamitin,
ay maligamgam na tubig na ipikit niya pa ang mata ng umagas na sa katawan niya ang tubig na nagmumula sa shower. Kinuha niya ang shower gel saka, yun ipinahid sa katawan tanging conditioner lamang ang nakita niya. Para sa buhok, kaya't iyon na lamang ang kanyang ginamit sa panghuli, ay nagsipilyo na rin siya saka nagpunas ng basang katawan gamit ang tuwalya na nakasukbit sa gilid. Nang matuyo ang sarili, ay isinuot niya na ang bathroom saka ipinasyang lumabas. Hindi nakatakas sa kanyang paningin ang mapupungay na mga mata ng nobyo nang sulyapan siya nito. Gumalaw rin ang buto nito sa lalamunan nang hagurin siya nito ng tingin. Tumayo ito at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ikinasa niya ang paghapit nito sa kanyang biwang ng tuluyan na itong makalapit sa kanya. "I'll claim you now, amor," pausang boses nitong sabi bago ang kinin ang kanyang labi. Masuyo at punong-puno ng pagmamahal ang halik na iginawad ni Fernando kay Catalina. Tinungo nila ang malawak na kama nang hindi man lang naghihiwalay ang kanilang mga labi. Sapo ang ulo nitong dahan-dahang inihiga ni Fernando ang nobya sa kama. Pinadausdos niya ang kamay sa roba nito, saka kinalas ang pagkakatali nito. Pinakawalan niya saglit ang malambot na labi ng nobya, upang tunghayan ang kagandahang tinataglay nito. "You're so beautiful, amor." Nasa tono niya ang labis-labis na pagkamangha at paghanga sa katawang tinutunghayan. Napalunok siya bago muling angkinin ang labi nito. Inaglakbay niya pa rin ang palad sa braso nito at sa buong katawan nito. Sinalat niya yun ng masuyo na nagpaalam musikang himig sa bibig ng babae. Mariing na ipikit ni Catalina ang mga mata ng tuluyan na siya nitong inangkin. Kay sakit ng una niyang karanasan. Ngunit dahil sa pagmamahal na namumutawi sa kanyang puso, ay nagawa niyang indahin ang sakit. Ni hindi nila halos mabilang kung ilang beses silang nag-isa. Nahinto lamang sila nang tumunog ang telepono. Pagdating nila sa babasaging bintana, ay madaling araw na pala. Bumangon na si Fernando upang sagutin ang tawag. Idinikit niya ang telepono sa kanyang tenga, saka rito itinanong kung sino ito. "Baka gabihin na kami sa pag-uwi diyan, ita," anya sa kausap na tahimik nagtatanong kung kailan sila babalik sa mansyon nito. "Ihahanda ko na ba ang kasal nyo?" Pasaring na tanong nitong ikinatawa ni Fernando. "Yes, tita, please," sagot niyang ikinatili ng ginang dahil sa sobrang tuwa. Marami itong iminungkahi na sinang-ayon na namang lahat ng lalaki, hanggang sa matapos na ang kanilang pag-uusap. Tulog na ang babaeng mahal niya, kaya't malaya siyang nakaalis ng rest house para sa planong pagbili ng engagement ring para rito. Mabuti na lang at naisipan niyang dalhin ang black card. Kung hindi ay hindi niya mabibili ang eleganteng singsing na umabot ng milyon. May ngiti sa kanyang labi nang bumalik sa rest house bitbit ang maliit na kahong naglalaman ng singsing na iaalay niya sa babaeng lubos na minamahal. Mas lalong lumapad ang kanyang ngiti nang maabutan itong nakaupo sa gilid ng kama at balot ng kumot ang katawan. Mukhang gigising lamang nito at iniinda ang sakit ng katawan, partikular ang ibabang bahagi nito. "Saan ka galing, amor?" Pausang boses na tanong ni Catalina sa nobyo pagkalapit nito sa kanya. Walang isinagot si Fernando. Hinagkan niya muna ang palad ng nobya bago lumuhod sa harapan nito. "BMY wife, amor," inilahad niya ang singsing sa naluluha ng ngayong nobya. "Please say yes," nagsusumamong sambit niya pa. "Hindi mo kailangang makiusap. Dahil magpapakasal talaga ako sa'yo. Gusto kong maging asawa mo, Fernando Recto." Bumagsak na ng tuluyan ang mga luhang namuo sa kanyang mga mata. Inilagay naman muna ng lalaki ang singsing sa palasingsingan na ngayoy fiance niya, na bago tumayo upang mayakap ito. Pinagdaop niya rin ang kanilang mga labi ng tuluyang paghiwalayin ng kanilang mga katawan, napapailing na lang talaga si Catalina. Nang humirit pa ng morning makelove ang mahal niya. Ipinasya na lamang nilang tuluyang lisanin ang rest house ng bumuti-buti na ang pakiramdam ng katawan ni Catalina. "Iha, my goodness, mabuti naman at naisipan ka pang ibalik sa akin itong pamangkin ko." Mahigpit na yakap ang isinalubong ng ginang kay Catalina pagkababa pa lamang nito ng sasakyan. "Grabe ka naman sa akin, tita. Ano bang akala mo sa akin ah? Nangangain ang tao para hindi ko ibalik sa'yo, mahal nating babae." Binalingan naman ang tingin ng ginang ang pilyo niyang pamangkin, saka ito tinaasan ng kilay, lalo na nang makita ang mga kismark sa lig ng dalaga. "Hindi ka nga ba talagang nangangain ng tao?" Makahulugang tanong nitong ikinapula ng pisngi ni Catalina, habang si Fernando naman ay napapangiti at napapakamot na lang sa ulo. "Pumasok na lang tayo tita sa loob, dahil nagugutom niya ang fiance ko, na magdadala ng una niyong apo." Kinindatan niya ang tiyahin bago akaya ng fiance niya papasok na manson. Napapangiti namang sumundoling hindi rin ito mapigilang ma-excite sa sinabi ng pamangkin niyang magkakaapo na siya. Sa hapag ay napag-usapan na nila ang tungkol sa kasal, at mangyayari yun sa makalawa.
Ganoon kabilis trumabaho ang ginang kaya't napapathumbs up na lang si R sa tiyahin. Pwede ko bang mahiram sagli itong anak ko sa'yo? My deres pamangkin. Tapos na silang maghapunan ng ipasang sarili, hinang si Catalina. Sure, tita. Pakibalik lang kaagad ha, at mainipin pa naman nung gwapo niyong pamangkin nitong may ngiti sa labi na tinanga na lamang ng ginang. Sa hardin ipinas iyang mag-usap ng dalawang babae. Hindi may tago ni Catalina ang kabang nararamdaman sa kaseyosohang nakikita sa mukha ng mommy niya. Tungkol po ba saan ang pag-uusap natin? Mommy, hindi niya na mapigilang tanungin ito, dahil mukha itong nag-aalinlangan na magsabi sa kanya ng pakay. Tungkol sa tunay mong ina at ama ang dahilan ng pag-alis ko. Iha, hinanap ko kasi sila at sa tulong ng mga koneksyon ko, madali ko namang nalaman ang mga naganap. Paninimula nitong matamang pinakikingan ni Catalina. Namatay na ang iyong ina at yun ay dahil sa sakit na itong nakukuha sa pakikipagtalik sa iba't ibang lalaki. Ganon din naman ang iyong ama na isang pure American. Katandaan naman ang ikinamatay nito iha. Masakit para sa ginang ang direkhin ng dalaga ngunit kailangan niyang i-direct to the point ang lahat ng kanyang mga nalaman. Hindi ko man lang sila nakita, kahit na sana sa huling pagkakataon. Niyang malaman ang kanilang mga wangis, hindi ko man lang natuklasan. Umagos ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Tila pinipiga ang kanyang puso sa mga nalaman. Niyakap naman ang ginang ang dalaga, mahigpit na yakap, habang hinahaplos at hinahagkan ang buhok nito. Meron akong nakuhang larawan nila iha. Kumalas sa yakap ang ginang upang makuha mula sa bulsa ang larawan ng mga magulang ng dalaga. Inyabot niya rito ito. Nanlalabo naman ang mga matang tinanggap ni Catalina, ang dalawang maliit na litrato. Pinawin niya ang luha, upang masilayan ng wangis sa mga magulang. Malungkot siyang ngumiti na mapagtantong ang ama niyang mukha. Nakuha niya lamang sa inay ang manipis nitong labi. Mama, Papa, basag ang boses niyang hinagkan ng larawan ng mga magulang idinikit niya rin ito sa dibdib. Napakasakit dahil sa ganito ko lamang kayo masisilayan. Mahal na mahal ko po kayo mama at papa ni minsan, hindi po ako nagtanim ng galis sa inyo. Dahil alam ko pong may malalim kayong dahilan sa lahat ng hirap na dinanas ko. Garalgal ang boses niya pang sabi. Isang mahigpit na yakap naman ang muling iginawad ng ginang sa kanyang anak. Hinayaan niya itong lumuha. Gusto mo bang puntahan ang puntod ng iyong ina? Mahina niyang tanong habang hinahagod ito sa likod. Tumango naman si Catalina, kaya't agad na ipinangako ng ginang na bukas din, ay dadalhin niya ito sa pinaghinalaan ng totoong magulang. Siguro ay dala ng pagkasabik, dahil talagang hindi pinatulog si Catalina ng kanyang isip bagaman sa sementeryo niya pinuntahan ang kanyang mga magulang, ay may excitement pa rin siyang nararamdaman siguro. Ay dahil ito lamang ang unang beses na magkikita sila na umaga ring yon matapos mag-almusal ay sama-sama ang tatlong tinungo ang sementeryo na nasa lugar pa ng Rizal kung saan inilibing ang ina ni Catalina. Natutop ng babae ang kanyang bibig na makitang nasa pinakailalam ito, habang ang lapida nito'y gawa lamang sa sinementong ginuhitan ng pangalan at apelido nito, maging ang kaarawan at araw ng pagkamatay nito. Guhit lamang din at nasisiguro ni Catalina na gawa iyon ng daliri lamang ng tao. Wala ni isang salita ang lumalabas sa bibig, na Catalina tanging pagtangis ang kanyang nagawa, habang hinahaplos ang himlayan ng ina. Alam niya naman na patay na ito ngunit ang kalagayan ng katawan nito, ang mas lalong nagpadurog sa kanya. Naramdaman niya na lang ang dalawang kamay sa magkabilang balikat, hanggang sa yumakap pa ang mga mahal niya sa kanya, bagay na mas lalo niyang ikinataka. Wawa naman ang magulang ko, patay na ngunit ganyan pang kalagayan niya. Luhaan na nasabi ni Catalina, habang patuloy pa rin sa paghagulgol. Pangakong magkakaroon ng maayos sa himlayan ng mama natin. Amore, tumahan ka na. Pangakong usal ni Fernando, habang yakap ang minamahal. Sinagundahan din ito ng pangako ng ginang kaya't naibsan, kahit papaano ang sakit sa dibdib ni Catalina. Sabay-sabay silang tumayo nang unti-unting pumatak ang butil ng ulan. Tiningala nila ang langit na makulimlim, hanggang sa ipasya na nilang bumalik sa kotse, at tuluyang bumalik na naman son. Isang araw lamang ang ginawang pagpapatrabaho, bahon na magtiya sa puntod ng inan Catalina. Pinagawa nila ito ng bahay, at ang loob ay pinatas na rin nila gawa rin sa marmol ang lapida, kaya't abot-abot langit ang pasasalamat ni Catalina sa dalawa. Tinanggap niya na lamang ang mga nangyari, dahil wala naman na siyang iba pang magagawa. Ang ama niya naman ay merong sarili ng pamilya, at hindi alam ng mga ito na nagkaroon na ito ng anak sa ibang babae. Kaya't hindi na nakagagawa pang dalaw ni Catalina ang puntod ng ama, na nasa Amerika pa ang tanging nagawa na lamang niya, para sa amay ipagdasal ito. Hiniling din ni Catalina na huwag nang gantihan pa ng mahal niya ang nagpahirap sa kanya. Labag man sa loob ni Fernando na sundin ang nais na mahal niya, ay sinunod niya pa rin ito ngunit sadyang patas ang Diyos,
Dahil na-layoff sa trabaho ang asawa ni Ana, habang ang dalawang dalaga nitong anak ay maagang nabuntis, at ang mga nakuha nitong karelasyon ay mga lasingero at mga sugarol nagdilang mga itnang asin dulot ng labis-labis na kahirapan. Dumating na rin sa wakas ang araw ng kanilang pinakahihintay, ang araw ng kanilang kasal. Tila nasa isang fairy tale si Catalina, habang humahakbang palapit sa lalaking mahal na mahal. Sinalubong siya ng mommy niyang naluluha, luha dulot ng labis na ligaya. "I'm so happy for you, iha," yun lamang ang tanging nasabi ng ginang. Maraming salamat to mommy, kung hindi po, dahil sa inyo wala po ako sa ganitong sitwasyon. Habang buhay ko po kayong pasasalamatan mo, Regina. Huminto siya sa paglalakad upang gawaran ng mahigpit na yakap ang taong kumupkop sa kanya. "Mahal ko po kayo, mommy." Dagdag niya pa hanggang sa kumalas na yakap sa kanya, ang ginang dahil atat na ang naghihintay ang groom. "I love you too, my daughter." Ngiting-an nito, bago ituloy ang paglalakad papalapit sa naghihintay ng groom. "Be a good husband and father, Fernando." Binigay na ng ginang ang palad ni Catalina sa kamay ng kanyang pamangkin. "I will, tita, don't worry." Ngiting tugon ni Fernando na ikintango naman ang kanyang tiyahin. Nagpaalam na ito matapos muling yakapin ang bride. "Napakaganda, mahal kong amor." Pinisil niya ang kamay nito saka iyon inilapit sa labi. "I love you, mi amor." Usal nitong may kahalong kindat na pangiti naman si Catalina, nag-init din ang magkaibigan niyang pisngi. "Mahal na mahal din kita, amor." Anang bakas na bakas ang kilik. Tumikhim ang parikay at nabaling rito ang atensyon ng dalawa. Nahihiya namang ngumiti ang mga ito, bago sinimula ng misa sa kanila ng pari tinanggap, at sinagot nila ng buong puso ang mga binitawang tanong sa kanila ng paripuno ng pagmamahal silang nagsumpaan, hanggang sa magpalitan na sila ng singsing. "Emar and Emares Recto, I now declare you as husband and wife forever. You may now kiss your bride." Anang pari. Nagpalitan muna ang dalawa na matamis ng ngiti, bago ni Fernando itas ang belo ng asawa. Pinawi niya ang tumulong luha sa pisngi ni Catalina, bago niya ito hagkan ng ilang minuto sa labi. "I love you, mahal kong asawa." Mahina niyang sambit ng yakapin niya ito, masuyo naman itong tinugon ni Catalina, hanggang sa muling magtagpo ang kanilang mga labi. Palakpakan ng mga bisita, magkahawak, kamay rin silang pumasok sa function hall, kung saan ang resepsyon ng kanilang kasal. Pinagdaop nila ang kanilang mga palad ng tumugtog